interesado ang mga mag-aaral, lalo't higit pa sa mga may hirap iturong subjects tulad ng geometry, kung saan binigyan din ng pagiging student-centered ng pagtuturo sa ngayon na dapat ay moderator na lamang ang mga guro at mismo mga estudyante ang dapat may classroom interactions. Sa huli ay pinagkalooban ng Certificate of Appreciation ang mga naging kalahok sa nasabing Demo Fest. Samantala, may temang daycare workers katuwang ng pamahalaan sa pagtataguyod ng Bright Child Program at bilang pagbibigay pagpapahalaga sa mga natatanging serbisyo ng mga daycare workers sa lungsod. Umaga ng ika-4 ng Hunyo nang inilunsad sa Laconsin Ridge Resort parang lungsod ng Kalapan ng Calapan City Daycare Workers Week Celebration. Ay, yung parte ng ating Daycare Workers Week Celebration, minsan ang ating mga daycare workers ay nagpa-participate sa gawain ito. Pero ito ay week-long celebration namin na para sa daycare worker. Ito rin yung naging pagkakataon para hindi naman sila dun lang sa loob ng daycare center nagpapakita ng kanilang galing sa mga bata sa pagtuturo, kundi yung kanilang mga natatagong talento ay kanila ring ipinakita at kanila ring naibahagi sa kanilang mga kapwa daycare worker. Nagkaroon ng kanilang version ng showtime ang ilang piling mga daycare workers na hinati sa 5 clusters kung saan nagtamo ng karampatang cash prizes ang mga nagwagi sa contest. Nagkaroon ng pagsalo-salo ang mga nagsidalo sa selebrasyon kung saan nakatakda pang magkaroon ng field trip patungong Baguio ang mga naturang daycare workers. Susunod, Schools Division Superintendent Araceli Rada Salmurin, ipinatitigil ang pangongolekta sa panahon ng enrollment. Mga nakolekta ipinababalik kabilang na ang computer fees. Yan at iba pang mga balita makalipas po lamang ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTA. I want my beating back. Let's go. Door. On HD LCD Sanyo. Build your home in the new city, Savannah Neo Calapan, a community with modern space planning for single detached and townhouse with floor area of 45 square meters and lot area of 45 square meters, 2-bedroom units. Affordable price package of 875,000 pesos for only 4,990 pesos monthly amortization through Pag-ibig. Other financing available through in-house and banks. Fronting the Filipiniana Hotel, Savannah Neo Calapan is walking distance to Regional Mall, which features Robinson's Retail Group anchored tenant, 2 cinemas with 150 seating capacity, children's play area, regional government center, IT zone, Eco Park, among others. Ongoing housing construction with several units ready for turnover. Grand opening of Savannah Regional Mall on December 2010. For particulars, call Marketing Management, RGV Real Estate Center Incorporated, 286-7527. 286-7567. Owner-Developer, Savannah Neo Calapan Development Corporation. Model units available for viewing or log on to www.rgvcenter.com. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, kaugnay ng mga usapin ng paglabag sa DepEd Order No. 65 Series of 2010 o ang No Collection Policy ng naturang ahensya kung saan ilang mga magulang ang tahasang nagpahayag ng kanilang mga reklamo. Nagbigay na ng pahayag hinggil dito si Calapan City Schools Division Superintendent Araceli Rada Salmurin
kung saan nagbigay siya ng direktibang itigil ang pangongolekta at ibalik ang mga nakolekta na kabilang na computer fee. Actually, nagpalabas na rin ako ng division memo pursuant to DepEd Order number 65 series of 2010. And that is about the general guidelines on the opening of classes, including the no collection policy. And I already sent this out to the field. And in fact, they submitted to me letters of compliance. So it's very clear to them, aside from the memo from the DepEd order issued to them, I also took this up during our meetings, our trainings, that collection during the enrollment period is not allowed. Collection is allowed on a voluntary basis only in the second month of June of the year, and that is July. And only those who are in grade 5 until 4th year can be asked for contributions, but on a voluntary basis. So if they violate this order, so they will answer for it, because they are already aware of the order. I already advised teachers from JJ. I asked them whether it is true. So according to them, those are old accounts, sabi ko. No matter what kind of account it is prohibited to collect from the pupils, from the students, as even a single centavo. So I advised them to stop collecting and to return whatever they have collected. Kasi they are violating DepEd Order number 65, series of 2010. And I told them I will not answer for you because I already informed you about this DepEd Order. Kaugnay ng naturang polisiya, ilang paaralan ang tinungo ng Newsline team para kumustahin ang ginaganap na pagpapatala ng mga mag-aaral sa lungsod kung ang nasabing polisiya ay mahigpit na sinusunod dito. Sa Ceriaco Abbas Memorial National High School na pinamumunuan ni Principal Danilo Leuterio, ayon sa isa sa mga guro dito na si Jason Garbo, mahigpit nilang ipinatutupad ang naturang DepEd order. Dito sa Ceriaco Abbas ay Memorial National High School ay talagang nag-i-stick kami doon sa policy ng DepEd na no collection talaga. Yun namang yung sinasabi